Cough, bilasan mo at pakawalan mo si Master. Ayaw na binitawan ni Lin Xuan ang kanyang mga kamay, tumatawa. Hey, masyado lang akong nasa sabik. Paumanhin. Sige, mayroon. Akong gustong itanong, Master. Medyo matagal na mula nang umakyat ako sa Miaoyang Immortal Realm. Nagtataka ako kung may sinuman sa Invincible Heaven Gate ang umakyat kamakailan. Bahagyang tumango si Liang King. Maaaring mayroon, ngunit mayroong ilang mga hadlang. Bago ka umakyat, ang Ascension Passage ng Yuanyang Realm ay orihinal na sinelyuhan ni Qin Wang. Ngayon na ang sect leader ay umakyat, bagamat natanggap ng mga Immortals ang balita, hindi nila alam na ang selyo sa Yungyang ay nabasag na sa oras na ito, kaya hindi nila sinalubong ang sect leader. Kung ikaw ay pwedeng pumunta at umalis ng malaya, ikaw ang magiging responsable sa pagsalubong sa sect leader Du Danian. Inikat ni Lin Xuan ang kanyang mga mata nang marinig ito. May sapat na ba akong cultivation ngayon? Ngumiti si Lin Yanqing. Kung sinabi ni Master na ayos na. Kailangan mo lang pumunta sa plaza ng Invincible Immortal Sect. Anong nangyayari rito? Bakit hindi bumubukas ang Immortal Gate? Siguro ay hindi pa dumarating ang pagkakataon. Hindi pa dumarating ang pagkakataon, bumantong hininga si Biff Ang sa loob-loob. Ang sect leader Duan ay tila nasa gulo. Ano ang gagawin? Habang nag-iisip siya, biglang may isang daliri na dumampi sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Lin Xuan. Agad na nagliwanag ang kanyang mga mata. Lin Xuan gag-ega, hindi ka ba nasa Miaoyang Immortal Realm? Bakit ka bumalik? At ang ingay dito ay nagsimulang makaakit sa atensyon ng mga taong nagmamahalan doon. Anong nangyayari? Tila si Lin Xuan ng Chuhai Peak ay bumalik mula sa Immortal Realm. Nagtataka ako kung ano ang gusto niyang gawin. Nang marinig na bumalik si Lin Xuan, agad na lumapit si Bong Iling. Haha, Lin Xuan Shidi, matagal na tayong hindi nagkikita. Espesyal ka bang bumalik para makita kami? Nakita mo na ba si Elder Lena ng Chuhai Peak? Kailangan mo ba akong samahan? Agad na niyakap ni Baifang ang kanyang braso ng mahigpit. Magandang ideya iyan. Fair na, gusto ko talagang makita si Elder Ling at si Lin Xuan Garage ng magkasama. Isang perpektong pares, napakagandang tingnan. Gaano na katagal mula nang umakyat si Lin Xuan? Bakit siya bumalik na agad? Sinipa ba siya palabas ng Miaoyang Immortal Realm? Sa pagtingin sa mga male disciples na gumagawa ng mga nakakainsultong pananalita, hindi mapigilan ni Lin Xuan na maging malamig ang kanyang mga mata. Naglakas loob na magsalita sa harap ko. Kung wala ang sect leader rito, tiyak na tuturuan ko sila ng leksyon. Ang sect leader ay galit din sa oras na ito, tinitingnan ang disciple na nagsalita lamang, gumagawa ng walang batayan na mga akusasyon laban sa ibang mga disciple sa malaking pagpupulong ng sect. Sa tingin mo ba ay wala ako, ang sect leader? Bawat isa sa inyo ay magmumalta ng 5 spirit stones. Naramdaman ni Lin Xuan ang pagiging panatag. Nang marinig ito, ang sect leader Duan ay still the best, Hindi ko na kailangang kumilos. Dahan-daang lumapit si Lin Xuan kay sect leader Duan at pinagsama ang kanyang mga kamay. Salamat, sect leader Duan. Hindi naman sa ganoon, pero para ito sa katwiran ng Immortal Sect. Mag-isa ka lang bang bumalik sa pagkakataong ito? Nakita mo ba si Old Lu? Umiling si Lin Xuan, hindi nagtatago ng anuman. Kagagaling ko lang sa master ko. Nang marinig kong mayroong obstacles ang ascension ng sect leader, espesyal akong bumalik para tumulong. Hinampas ni sect leader Duan ang kanyang noo. Alas, hindi pa nga nagtatagal, at kumalat na ang balita ng aking failed ascension sa Miaoyang Realm. Ay, itong mukha ko. Teka, anong sabi mo tungkol sa pagtulong? Lin Xuan, umabot ka na sa ganoong profound realm. Hindi ka lang nakabalik, pero kaya muling tulungan ang iba na umakyat. Natigilan si Lin Xuan nang marinig ito. Sa tingin ko, hindi ko alam kung ano ang magiging resulta, pero sinabi ni Master na kaya ko, kaya tiyak na kaya ko. Ang mga salita ni sect leader Duan ay nagdulot ng kaguluhan sa mga disciples sa ibaba at sa ibang mga elders. Wow! Sino ang nakakaalam na si Lin Xuan Shidi ay nag-cultivate na sa ganoong kahanga-hangang antas? Tunay na isang genius. Si Lin Xuan Shidi ay tunay na isang talentadong kabataan. Siya ang aking ideal type.
Tama, kahit na umaakyat, hindi niya pa rin nakakalimutan ang mga tao ng Invincible Immortal Sect. Siya ay tapat at may kakayahan. Nang makita ang mga matang iyon na parang mga gutom na lobo na nakatingin sa kanilang biktima, napailing si Lin Xuan. Wow! Ang mga taong ito ay masyadong baliw. Ang eksenang ito ay malapit nang mawala sa kontrol. Ang ingay ay lalong lumalakas. Kung halos 10,000 disciples dito ang susugod sa kanya, kahit na ang cultivation ni Lin Xuan ay napakalalim, lalamunan siya ng walang bakas. Bigla na lang, umubo ng 2 beses si sect leader Duanqing. Ahem. So, sinasabi mo na si Old Lu ang nagpadala sa iyo. Alam ni Lin Xuan na tinutulungan siya ni sect leader Duan na makaalis sa gulo at agad siyang tumango. Tama. Gayunpaman, sa kanyang isip, ang kinaroroonan ni Old Lu ay hindi pa rin alam, at kung buhay pa siya o patay ay hindi pa rin sigurado. Hindi niya magawang sabihin sa mga taong ito mula sa Invincible Immortal Sect. Tumangala si sect leader Duan sa kalangitan, bumubuntong hininga ng may damdamin. Gaya ng inaasahan mula kay Old Luan. Nagtatag siya ng isang sect sa Myriad Yang Realm nang napakabilis at nagpadala pa mismo kay Lin Xuan para salubungin kami sa pag-akyat. Sa pag-iisip nito, nagsalita siya. Kung si Old Lu ang nagpadala sa iyo para salubungin kami, magmadali na tayo. Huwag nating paghintayin si Old Lu. Nang makita na talagang naghahanda na silang umalis, ang mga male disciples na naiinggit kay Lin Xuan ay nagsimulang magbulungan. Seryoso. Si sect leader Duan ba talaga yun? Mayroon na siyang lakas para umakyat. Ang pagdating ni Lin Xuan ay just icing on the cake. Ano ang maganda doon? Nang marinig ang mga male disciples na nagsasalita ng ganoon dahil sa inggit, naramdaman din ni Lin Xuan ang kaunting inis. Sa sandaling iyon, isang kabataang lalaki ang nagsalita. Hoy, Lin Xuan, kung kaya mong pamunuan ang 2 iyon na umakyat, yun ang haanga sa akin. Nang makita ang disciple na iyon na tumuturo sa kanila, galit na sumigaw sina Bang at Bong Iling. Who do you think you are? Sino ang nangangailangan ng iyong paghanga? Tama. Ang ascension ni sect leader Duan ay nakakaranas ng obstacles. Si Lin Xuan Gag-Aga ay bumalik upang tumulong, at kayo ay naiinggit lang, hindi ba kayo sumosobra? Ang disciple na narinig ang mga salitang ito ay galit na sumagot. Kayong lahat, mga babae, sarhan ninyo ang inyong mga bibig. Ano, Lin Xuan, hindi ka ba maglalakas loob na tumaya sa akin? Tiningnan ni Lin Xuan ang taong ito, nararamdaman ang kagustuhang sampilan siya hanggang mamatay. Bago ako umakyat, naglalaro na kayo ng mga childish games na ito. Ang tagal ko nang umaakyat, bakit wala pa kayong pagbabago? Narinig niya ang mga disciples na nagdadagdag ng gatong sa apoy. Bakit pa aabalahin ang pagpapahirap sa kanya? Siya ay isang coward lang na marunong magtago sa likod ng mga palda ng babae. Anong klaseng backbone mayroon siya? Haha, medyo galit na si Lin Xuan. Ang mga taong ito ay umaasa na mayroong maraming elders dito kaya wala siyang magagawa sa kanila. Ang nakakainis. Dapat ko ba silang turuan ng leksyon? Pero bagamat ang lakas ko ay umabot na sa Celestial Immortal Realm, hindi ko alam kung kaya kong pamunuan ang mga tao na umakyat gamit ang aking kasalukuyang mga kakayahan. Ngunit sa sandaling ito, lumitaw si Lin Yanqing sa tabi niya. Nang makita siya, natigilan si Lin Xuan. Master, bakit ka nandito? Ngumiti si Lin Yanqing. My good disciple, kailan pa naging turn ng ibang tao ang magsalita ng walang katuturan? Si Bai Kung Iling ay malapit nang mag-breakthrough sa Earth Immortal Realm. Ang pag-akyat ay oras na lang ang usapan. Si Fang Bai ay isang hakbang lang ang layo sa cultivation pero mayroon siyang sapat na wisdom. Pwede mo rin siyang isama. Mahina hong sinabi ni Lin Xuan. Master, galit ka ba sa aking mga pinagdaanan? You're overthinking it. Malinaw na galit siya pero ayaw umamin. Kung ganoon, susundin ng disciple ang sinabi ni Master. Pagkatapos noon, bumalik si Lin Xuan sa grupo ng mga tao na kakatuwa pa lang na nang-aasar sa kanya. Ang inyong paghanga ay tila walang gaanong halaga. Paano kung baguhin natin ang taya? Ang disciple ay hindi lang hindi natakot, nagtanong pa. Ano ang gusto mong itaya? Sinabi ni Lin Xuan, kung kaya kong pamunuan ang aking Shime at Shigi na umakyat, luluhod ka at tatawagan mo akong daddy, paano ba? Ang male disciple ay malamig na tumawa. Ha! Kung ganoon, paano kung matalo ka?
Kung matalo ako, hindi lang ako luluhod at hihingi ng paumanhin sa iyo, pero hindi na rin ako babalik sa Invincible Immortal Sect. Okay, deal. Tingnan natin kung paano ka magmamakaawa sa akin sa oras na iyon. Haha, nang makita kung gaano kawalang hiya ang taong ito, medyo hinangaan siya ni Lin Xuan. Saan nakuha ng taong ito ang ganoong karaming kumpiyansa? Pero pinigilan siya ni Nabang at Bong Ling sa sandaling ito. Hoy, Lin Xuan Shidi, ayos lang ba talaga ito? Huwag mong pilitin ang sarili mo. Nang marinig ang mga salitang ito, nagkunwaring umiyak si Lin Xuan. Hindi ko inaasahan na seryoso kayong mag-aalala para sa akin. Sobrang naantig ako. Hoy, Lin Xuan, hindi ito oras para magbiro. Inunat ni Lin Xuan ang kanyang kamay at sinabi sa isang malalim na boses. Kung ganoon, Bai Shifangge, handa ka bang sumama sa akin sa Myriadyang Immortal Realm para mag-cultivate? Ang mga mata ni Bai Fang ay nagliwanag. Ako, kaya ko, ang mag-cultivate kasama si Lin Xuan Jar Age, syempre masaya ako. Ang realm ko lang ay hindi pa nag-breakthrough. Magiging pabigat ba ako kay Lin Xuan Jar Age? Hindi, ayos lang. Aayusin ko yun sa Yuma. Mahusay, si Lin Xuan ang pinakakahanga-hanga. Paano ka, Shiji? Bakit ko naman tatanggihan ang ganoong kagandang bagay? Ang disciple ay narinig ang kanilang pagmamalaki at sa loob-loob ay minumura sila. Umaarte sila na parang sigurado na. Tingnan natin kung paano nila lilinisin ang gulo kapag nabigo siya. Ngunit sa ilalim ng takot na tingin ng disciple na iyon, sumigaw si Lin Xuan ng malakas. Heavenly Dao, take me to the cloud realm. Sa sandaling magsalita si Lin Xuan, isang malaking vortex ang lumitaw sa kalangitan. Sa ilalim ng takot na tingin ng lahat, isang dambuhalang figure ng isang magandang kabataang babae ang nagkatotoo. Ito, ano ito? Maaari ba? Ang Heavenly Dao. Ang mga salita ng Duan Headmaster ay nagdulot ng lamig sa disciple na iyon. Ano? Bypass. Bypass ang Heavenly Dao. Ang mga mata ni Lin Xuan ay kumislap. Kung gayon, Senior Brother, oras mo na para tuparin ang iyong pangako. Nang mapansin ang mga nakakainsultong tingin mula sa kanyang mga kapwa at disciples at kung paano ang mga tinatawag na bodies niya ay umatras mula sa kanya, naramdaman ng disciple na iyon na tuluyan siyang nawala. Ang mga hayop na ito, nagmumura sila kasama ko ng buong sigla kanina, bakit sila nagpapanggap na patay ngayon? Hindi nila gustong akuan ko ang lahat ng sisi, tama. Hoy, hindi ba't sinabi mo na si Lin Xuan ay isang walang kwentang freeloader? Ano ang masasabi mo ngayon? Damn it, kayong lahat ay isang grupo ng mga paputok. Nang makita, ang grupo na nagudyok sa kanya ay tahimik na ngayon, agad na nagpanik ang disciple na iyon. Senior Brother Lin Xuan, nagbibiro lang ako kanina. Hindi mo naman talaga seryoso, hindi ba? Tumango si Lin Xuan. Oo, seryoso ako. Ang isang matuwid at marangal na Senior Brother ay hindi gugustuhin na bawiin ang kanyang salita, tama ba? Pinilit ng taong iyon na ngumiti. Haha, paano iyon mangyayari? Hindi ba't ang magnanimity ni Senior Brother Lin Xuan ay medyo kulang para sa isang maliit na biro? Wak! Walang pakialam na sinuntok ni Lin Xuan ang kanyang mukha. Paumanhin, Senior Brother, nagbibiro lang ako. Ang extraordinary magnanimity ni Senior Brother, hindi ka naman magagalit sa akin, tama. Galit na itinuro ng disciple ang mukha ni Lin Xuan at sumigaw. Lin Xuan, paano ka naglakas loob? Naglilakas loob ako, susuntukan kita, bata ka. Ngayon, lalabanan kita hanggang kamatayan. Nang makita na gusto pa ring umatake ng taong ito, kinawayan ni Lin Xuan ang kanyang daliri. Tumalsik ang spiritual energy na parang isang hindi nakikitang tali, ginagapos ang disciple na iyon. Nang hindi niya nalalaman, bumaluktot ang kanyang mga tuhod at lumuhad siya sa harap ni Lin Xuan. Ang Senior Brother ba ay sabik na makilala ako bilang iyong ama-amahan? Galit na galit ang disciple na iyon at hindi makapagsalita. Sa sandaling iyon, nagsalita si Duan Headmaster. Tama na, kayong dalawa, tigilan na ang paggawa ng gulo sa panahon ng Immortal Assembly. Lin Xuan, kahit na umakyat ka na, kailangan mong igalang ang Immortal Sect. Huwag mong gawing katatawanan ng iba pang mga disciples. Nang marinig ito, naisip ni Lin Xuan. Tunay na sumosobra na ako. Pagkatapos ng lahat, hindi ito Chu ay high-tech. Sa pag-iisip nito, pinagsama niya ang kanyang mga kamay. Tama ang mga turo ni Headmaster Duan.
Tiyak na tatandaan ko ang mga alituntunin ng Immortal Sect mula ngayon. Pagkatapos noon, sinabi ni Duan Headmaster sa isang malalim na boses. Shando, dahil nagpaumanhin na si Lin Xuan, isipin na ayos na ang pinsala. Iyon ang unang bagay. Pangalawa, nangako ka na kung kaya ni Lin Xuan na pamunuan si Fang Gai at bakong iling na umakyat, handa mong kilalanin si Lin Xuan bilang iyong ama-amahan. Kailangan mong tuparin ang iyong taya. Hindi ka pwedeng magbiro sa iyong mga kapwa-disciples. Nang marinig ito, nagsalita ang disciple na iyon nang may pagkabigo. Headmaster, ako ay isang senior brother, bakit ko kailangang tuparin ang isang pangako sa isang junior brother? Isang matinding killing intent ang kumalat mula kay Duan Headmaster at nanlaki ang kanyang mga mata sa disciple na iyon. Anong sabi mo? Nakita ni Xuan daw ang bahaging iyon ni Duan Headmaster at naramdaman ang lamig sa kanyang spine. Agad siyang lumuhod. Ama, pagbati, lumapit si Lin Xuan at tinapik ang kanyang ulo, tumatawa. Mabuting bata, anak ko. Salamat po sa panunood.